Stress ka na ba kakaisip ng solusyon para makalis sa ganyang sitwasyon? Eto, meron ako ituturo sa'yo. Una, nag-overthink ka kahit hindi mo naman ito'y kakamatay. Kakaisip mo, palayo na ng palayo yung mga pangarap mo. Kung totoong gusto mong umalis dyan, dapat buo yung loob mo. Hindi yung parang nagbibiro ka lang natatawa-tawa ka pang lampa ka. Nakakainis, pero hindi ako magsasayang ng emosyon sa isang katulad mo. Dahil nandito nga ako para tulungan ka, di ba? Ngayon, ito ang gawin mo para mawala yung overthinking mo. Pumikit ka at huminga ng malalim, pasok sa iyong ilong at ilabas mo ito sa iyong bibig. 4 seconds count. Gawin mo yan mga 5 beses sa isang araw habang nakapokus ang iyong isip sa iyong katawan. Pakiramdaman mo at maniwala kang gagaan ang lahat. At dapat merong aksyon, hindi yung puro asa lang sa Ama. Huwag mo masyadong gambalain ng Panginoon. Huwag na huwag mong isisisi kahit kanino ang iyong mga kapalpakan. You should take responsibility for your actions and for your life. Remember this, walang ibang sasagip sa iyo kung hindi sarili mo lang. Ayan ang katotohanan na iniiwasan ng iba na dapat mong tanggapin. Meron kang kapangyarihan sa iyong isipan. Kapag na-realize mo yan, ikaw na ang may kontrol sa sarili mong buhay. Tandaan, huwag mong kontrolin ang mga nasa labas ng iyong mata. Kontrolin mo yung nasa loob ng iyong katawan. Ngayon, magtungo naman tayo sa pangalawa. Hindi mo na ba napapansin ng mga bagay na meron ka na dapat mong pahalagahan? Kahit simpleng bagay lang iyan, kung kaya mong makontento sa mga bagay na meron ka, the universe will create a way to give you blessings. Mga biyayang iyong sinayang, pero kaya ako nandito para ipaalala sa iyong hindi pa huli. Tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa mga bagay na wala namang patutunguhan. Meron ako sa iyong ipapaalala na dapat itatak mo dyan sa kokote mo. Segundo, minuto, oras, araw, buwan, taon, dekada. Gaano pa ba kadami ang oras na iyong sasayangin? Mag-isip-isip ka. Dahil ang pinakamahal mong mabibili ngayon ay oras. Oras na hindi na maibabalik. Parang maliit lang na bagay, diba? Mang-mang, kung wala kang pakialam sa oras, wala din pakialam sa iyo yung oras. Ngayon alam mo na kung bakit ang bilis ng oras mo. Subukan mo naman pahalagahan ng konti yung oras mo. At baka sakali, doon na magbago ang lahat. Pangatlo, mag-develop ng strategist mindset. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Hanggang doon na lang. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, hit the like and subscribe button for more content like this.